Sa gitna ng malalakas na alon at pabago-bagong panahon, habang ang iba ay nagpapahinga o naglalaro, isang bata ang natagpuan namin na nakikipagsapalaran, nakikipagsabayan sa ibang mangingisda. Sa unang tingin, iisipin mong isa lamang siyang karaniwang bata na lumalaban sa hirap ng buhay. Subalit sa likod ng kanyang payak na anyo ay isang kahanga-hangang kwento ng sipag, tiyaga at pangarap. Anak ng karaniwang mangingisda, bata pa lamang ay natutunan na niya ang halaga ng pagtatrabaho at pagtitiis. Ngunit sa kabila ng mga hamon ng buhay, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Pumapasok sa paaralan, dala ang parehong determinasyong ginagamit sa pagharap sa malalakas na alon. At dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon, siya ay palaging kabilang sa mga nangungunang mag-aaral sa kanilang klase. Tulad ng isang mangingisdang hindi sumusuko sa gitna ng maalon na dagat, patuloy rin niyang hinahabol ang kanyang mga pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Sa bawat isdang kanyang nahuhuli at sa bawat mataas na markang kanyang natatanggap, unti-unti niyang binubuo ang isang mas maliwanag na kinabukasan. Subalit tila hindi yata sa dagat natatapos ang hagupit ng kahirapan. Sapagkat ngayong darating na pasukan, hindi niya sigurado kung makakapagpatuloy pa ba siya sa kanyang pag-aaral. Mga kababayan, narito po ang kwento ng batang mangingisda na si Kiel. Ano bang itsura na itong si Kiel? Balot na balot eh. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kung matandaan po ninyo yung isang batang nangingisda na na-feature natin dun sa nakaraang video natin kung saan nadaanan natin na nagaling tayo dito sa Talauto, papunta tayong Pinagbayanan, may nadaanan tayong mga nangingisda na kung saan may nakakalat na lambat at nakita natin doon na merong isang bata na kasama doon sa kanilang pangingisda. Ngayon po ay nalaman na natin kung sino ang batang yon at ating pinunton, pinagtanong natin kung sino ang batang yon. Kaya naman ngayong araw ay pupuntahan natin para na sa ganun ay malaman natin ang kanyang kwentong buhay. Kaya naman tara at samahan niyo po kami ngayong araw para siya ay kilalanin. Let's go! So pupuntahan po natin ngayon yung batang mangingisda. Naglalakad kami ngayon papunta ng bayan kasi doon po sila nakatira. Kaya lalakad muna tayo papunta doon. Actually sobrang ganda po ng ngayon. Sobrang kalmado ng kalmado ng dagat. Flat na flat ang dagat. Ano din po, mainit no? Malinsangan. Ayan po. Flat na flat yung dagat ngayon. Napakakalmada. Kalmang kalma. Ito po siya, malapit actually siya dito sa sa arko ng Talauto. Dito sa Kanluran. Malapit lang din to sa bahay nila mama sa ni papa. Yung kung saan po sila nakatira. So tingnan natin dito. Ayan, so punta po tayo dito sa kanila. Dito daw po yung bahay nila. Pangalan niya po ay Kiel. Ayan dito. Dito daw po yung kanilang tinitirahan. Ito. Hello. Ito si Kiel. Kiel, ang pangalan mo na? Opo. Ayan, saan ka punta? Sa Mangangawil po.
Mga will, ayan, sakto. Sakto po yung pag ano natin, pagpunta natin mga will. Pwede ba kami sumama? Pwede po, pwede naman po. Pwede. Tara, sama tayo. Mga will. Ayan, ayan. So, sasama po tayo sa kanilang pangawil. Meron siyang isang kasama din dito, yung pinsan niya. Ito, pinsan niya. Sakto po kasi ano, kalmang-kalma ngayon. So, walang tsinelas. Walang tsinelas. Wala ka talagang tsinelas? Ayan. Ayan, pero saktong-sakto po ngayon kasi kalmang-kalma nga. Magandang mga will ngayon. So, tara, punta natin. Kanino bang kasasakyan? Sa tito ko po. Tito mo? Ah, madalas ba nasama ka sa tito mo? Opo, yung dati po nasama ako. Siya yung madalas po naman sa papa. Ah, sa papa mo. Opo. Ah, so mas madalas na kayo ng papa mo ang magkasama ng ngingisda. Ayan. Sama po tayo dito. Mga kababayan, oh. Mapapasama ako mga will. Mga will tayo. Alin bangka? Ah, ito. Ito, bangka to? Ay, Tito Alison. Ah, dito. Ito yung bangka. Anong ano to? Bakit may mga ganito? Yeah. Yan po mga kababayan, sasama po tayo mga will. Ano kaya ano to? Para saan to? Mga buya po yan. Ah, Panghuli po ng mga malalaking isla. Mga pangbuhay-buhay po. pambahay-buhay. Ah, okay. Aba, meron ng ano. Pang ano to? Yan po yung mga pinapain dyan po. Dito. Ah, pamain. Ito, meron po silang mga ganito pala na pamain. So, sino nanguha ng mga pamain? Ang tito ko po. Ah, yung tito mo. Tapos ngayon, ang gagawin, Mamamain po. yan ang ano, Hmm. yan ang ipapain para dun sa malalaking isda. Opo, yan po yung pinapain dito. Ah, okay. So, kasama natin si Kiel. Si Kiel po, nalaman po kasi natin na siya yung nangingisda na nakita natin doon sa may tawirin papuntang Pinagbayanan. At parang yan din po yung suot niya noon, no? Yan, damit na yan yata. Super protected, no? Super protected. Kasi nga po, sobrang init naman ngayon. Ayan. Sige nga, Kiel, pwede mong makita yung mukha mo? Ano bang itsura na itong si Kiel? Balot na balot eh. Ah, ayan po pala si Kiel. Oh, ilang taon ka na, Kiel? 14 years old po. 14 years old. Opo. Anong grade ka na? Grade 9 po. Incoming grade 9 po. Ah, grade 9. Saan ka nag-aaral? Sa dito po sa Taraw-Taw. Ano yung hawak-hawak mo? Pangawil po. Pangawil. Yan ang gagamitin ngayon Opo. para sa pangangawil. Ilang taon ka na nga ikaw mo? 14 po. 14. Grade 9 pagpasok? Opo. Okay. Kumusta naman yung ano mo? Kumusta ang pag-aaral? Okay naman po. Okay naman. Opo, nakakasabay naman po. Nakakasabay. Opo. Ah. So, nung grade 8 ba, anong may ano ka? Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. May honor? Opo. May honor? Opo. Anong ano mo? Anong honor mo? With high po. With high honor? Opo. Wow. With high honor. Grabe. Anong ano mo? Anong average mo nung nung makatapos ka ng grade 8? No, 95 po. 95? Ang final po. Ang final. Opo. Final average mo. Kaya with high honor. Opo. Magaling ah. Ayun. So mga kababayan, mukhang ano to. Magaling mag-aral po. Itong batang ito. Tapos bukod sa magaling mag-aral, masipag pa. Kasi kung nakita ninyo po yung huli nating vlog, yung nakita natin siyang nakasama dun sa sa pangingisda. Ang tawag po dun dito sa amin, pataray.
na kung saan marami pong mga mangingisda na sumasama doon, at yun nga, doon natin nakita na isa siya doon sa mga kasama doon sa pataray na yun. So, yung pangingisda ba, madalas ginagawa mo yan kahit nung hindi bakasyon? Opo. Mm, Nasama po ako sa papa. Since nung bata pa po ako, nasama na po ako. oo. Bakit sumasama ka sa pangingisda? Para makatulong po sa papa ko. Mm. Ang papa mo ba ay pangingisda ang pinagkakakitaan? Opo. Mm. So, ibig sabihin, yun ang ikinabubuhay ng pamilya? Yung po ang hanap buhay ng aking papa. Oo, Pangingisda wala pagkabata pa yan. Opo. Mm. Ano naman ang pangarap mo? Ano po, makapagtapos sa pag-aaral at maging seaman po. Seaman. Opo. Bakit seaman ang gusto mo? Para dahil po siguro nasanay na rin po ako sa pangingisda. Mm. Then Kumbaga yun po, sa dagat. makapag-travel din po. So pangarap mo makarating sa ibang bansa din? Opo. Mm. Sa kasalukuyan ba, mahirap ba mag-aral? Ano yung mga challenges na nararanasan mo bilang estudyante? Yung mga siguro po mga naranasan ko bilang estudyante. Yung mahirap po eh. Maraming requirements. Opo. Mm. Kumusta naman ang financial support sa iyong pag-aaral? Minsan po wala po talaga. Oo. Dahil po, yung ate ko rin po kakagaling na po sa injury. Tapos Na injury? Opo. Ah, Tapos yun po, doon po nagkakaproblema. Marami pong nautang ang aking magulang. oo. So, ngayon ba, naka-recover na ba yung kapatid mo, yung ate mo? Opo. Mm. Pero bawal na po siya magbuhat ng mga mabibigat. Oo. Ano ba nangyari doon? Aksidente? Opo. Sa Ah, scouting po. sa scouting, yung program sa school. Opo. So, anong ginawa? Anong naging sa kanya? Para gumaling, anong ginawa? Yung binakal po yung kamay niya. Operasyon. Opo. Una pong ginawa dyan, sinamento po. Oo. Ay hindi po maayos ng samento, kaya po yun, binakal na po yung kamay niya. So, dahil medyo naging malaki yung kagastusan siguro. Opo. Sa nangyaring operasyon. Kaya, kumbaga, pati yung sa pag-aaral. Opo. So, may mga pagkakataon din na nawawala ng baon. Opo. Halimbawa, may bayarin, ganun. Opo. Nadidelay. Matagal po bago makapagbayad. Oo. So, kumbaga, sa kasalukuyan, medyo, pa rin, financially challenged pa rin. Opo. Ang mama mo ba ay nasaan? Nasa Cavite po. Naghahanap po ng trabaho. Naghahanap ng trabaho? Opo. Ibig sabihin, hindi na siya dito mag-i-stay muna? Opo. Dahil nga siguro doon sa nangyari din, Opo. maraming kailangan bayaran. Sasama po ako sa kanila pag pangingisda. Ayan, yung kanyang tito niya po. Tara, sama tayo. Malalaman natin kung paano paano nangingisda ng ganitong palakaya. Tulaki yan lang talaga yung bato. Opo. Isa po yun. Bakit lumalim? Ayan, so tayo po yung mangingisda muna. Sasama tayo sa kanilang pangingisda ngayong araw. Ayan. Malayo ba yung pupuntahan natin? Opo. Medyo marami na po. Dito sa palabas? Doon daw po sa labas ng sa labas ng sawang, ng silangan. Doon po tayo pupunta. Nakahalan epic fail.
May lubid dito. Ito. Ayan. So, ang kailangan natin ay kukuhanin yan. Anong gagawin? Kukuhanin, maglalagay po ng isda. Ha? Maglalagay po ng isda. Ah, maglalagay ng isda pala dito sa ano, sa buya. Bubuhayin po. Ayan. Ayan, okay. Gitin mo yung ilalim. Yan. Hindi yan yun. Yung isa. Ayan, Oo, okay. Lumaboy lang, dalaga. Nalalagyan siya ng ano. Oh, Ayun, sayang. bubuhayin. Hindi, babawiin natin yan. Nilalagyan ng buhay na ano. Opo. Buhay na isda pala yan. Pinapain po siya sa buya-buya. Pain yan. Opo. Ah, Dalawa ba tumong dala? Kaya, dyan naman maliit ha. ibig sabihin, paano siya makakain ng ano? Nung isda? Iniaarya po siya. Yung buya. Sinasabit dito. Sinasabit po siya. Ayun. Ah, okay. Yung manitis na maliliit. Oo. Tapos siya area. Hanggang ilalim. Nakita na mo na lang yung isda ka. Ah, Ayang maliit. Maliit. ito po yun. Galing dito. Tapos bibitawan. Ito, Pasin lahat. Okay na to. Baka itong kaano pa. Baka makawala yan. Kaya ang kawa ngayon. Hindi nyo lang inabot yung isda na video nyo siya. Ayan. So, nilalagyan siya ng ganyan. Mm. Para, ano, so buhay pa din yun hanggang mamaya. Opo. Yung isda na yun, oh. Ayun, so kumuha po tayo ng ano, bakal. Ang tawag daw po doon ay bato-bato. Tingnan natin kung saan siya gagamitin. Ngayon ay mangangawil naman po Saan? Di ba tayo. siya lagay dito? Saan? Sana makahuli. Yun na. Ayan, so ito po yung gagamitin na ng pamain. Bait, yung bait sa ano sa kawil. Yung ganyan po pala yung ginagawa nila. Nangingisda muna sila ng pamain. Tapos saka gagamitin naman nila yan para makahuli ng mas malalaking isda. Ayun, oh, buhay pa oh. Oh. Marunong mag-ano, oh. Marunong manimon. Mag-guide ng ano ng bangka. Ito po yung panganay na anak ni ano ng tito ni Nikiel. Ayun, siya naninimon ng bangka na sinasakyan namin. Bata pa, marunong na din, marunong ng mga isda yan. Marunong ka mga Abel? Marunong ka rin? Galing ka. Marunong pong mga Abel na din. Talagang ano, tinuturuan din. Kasi magandang skill po yan eh, yung pangangawil. Hindi nawawala yan, tsaka kailangan talaga yun. Lalo pa sa mga kagaya po namin na sa isla nakatira, magandang matutunan po yan.
ko ng bato-bato rin kay Kill. Kay Jess. Ayan, so nandito na po kami sa kalagitnaan naman ng dagat at nag-stop na yung makina dahil dito na po magsisimula yung pangangawil. Ayan, so naglalagay ng pain sa sa kawil. Para saan ito? Ito. Para po lumabog. Para lumubog. Ayan, meron pong kasamang bakal. Yung yung tansi, saka yung kawil. Para lumubog po pala yun. Ayan, so ulit. Baba ulit. Arya. Uy, parang meron na. Meron na agad. Ayun! Wow, patingin! Patingin! Ayan Kulapito, ang bilis Ayan Wow! Ang bilis niyang makakuha ng isda po Grabe! Ganun kabilis, meron na agad kagad uli. Though maliit pa yung pero ang bilis pa rin. Ginagawa. So, kanya-kanyang laglag ng ng tansi na. Ayan, marunong din sila. Kahit yung yung bata ba. Buti na lang din makalma Pero minsan ba pagka yung malakas, din, nangangawil din? Opo. Nakakapangawil pa rin pala. Meron yan Oh. Malaki to. Aray mo, pato. Yeah, pigit. Pigit. Luwig. Oh. Masarap na na to Pinangat. Masarap to, pampangat po to. Pwede ba to? Kuha natin. Pang ihaw. Yan. Dami-dami na rin Oops. So, dun sa pag-aaral mo, di ba, from ba consistent na nasa honor ka ba? May top ka? Mula grade 1, ibig sabihin? Siguro nung grade 5 di po nagka-honor. 89 lang po average yun. 89. Bakit bumaba ang grades? Hindi ko po alam. Pero Hindi ko na po natandaan. pero yung ibang grades, kumbaga consistent na nasa honor ka naman. So, nung grade 7 ka, ano ang honor mo? With honor na po, 94. With honor. Opo. 94. Pero may din yan, di ba? Parang top 1, top 2, ganun. Opo. Depende sa average. Anong top mo nung 7, ng grade 7 ka? po. Siguro top 4 po. Top 4? Opo. Oh, tapos netong grade 8, naging anong top mo? 2 quarter po. Naging Oo. top 1 po ako. Tapos nung final? Opo. Top 1. Final. Yung po yung nakita ko sa honor list po Yung po yung sa listahan. So yung final, ikaw yung top 1 doon sa grade 8. Oh, laki ng dinamp nung mo Baga from top 4 to top 1. Ano yung naging motivation mo na? Bakit naging prove yung mo? Dahil po gusto ko pong makapagtapos at makatulong sa magulang ko. Kaya po yung nagporsige po ako sa pag-aaral. Lalo po. So, Passing grade. maganda yan. So kung sakasakali na merong isang tao na gustong tumulong sa'yo dun sa pag-aaral mo, ano naman yung kaya mong ipangako dun sa tao na yun? Magpapangako kong makapagtapos ako ng pag-aaral at magpupursige po ako para makatulong po sa magulang ko. So iwas sa mga distraction Opo. pag-aaral. Opo. So sinabi mo kanina gusto mo maging seaman na. Opo. Bakit? Ano yung gusto mong maibigay ba sa pamilya mo, sa magulang mo?
gusto ko pong masuklihan yung binigay niyo po sa akin. Mm. Yung mga sakripisyo niyo po. Gusto ko pong ipalitan po yun. Sana po matupad yung mga pangarap ko para po makabawi ako sa kanila. Ano naman yung mensahe mo sa papa mo muna? Ano gusto mo sabihin sa kanya? Yun lang po, maging matatag po. Lakas ng loob. Yun po, maging ano po siya, healthy. Para po sakaling naabot ko na po yung pangarap ko, hindi dyan pa po sila. Tama naman. Dahil siyempre, kung gusto mo makabawi, siyempre dapat nandiyan pa yung mga magulang mo. dapat po. Lakas pa po sila. Kaya mama mo, ano gusto mo sa Ano po, huwag sana pong maging stress, mainit ang ulo. Dahil bawal po yun sa kanya. May sakit po siya sa ano, parang bawal po siyang papagod, may stress. Nung, di ba ngayon, nasa Cavite si mama mo? Pero nung nandito siya sa Talawtaw, nakakasama niya siya sa pangingisda rin ng papa mo? Opo, nakakasama po namin siya. Nakangawit po kami. Kasama niyo nakangawil? Opo. Tatlo po kami. Tatlo kayo nakangawil? Grabe, no? So, kumbaga nagdesisyon ng mama mo na maghanap ng trabaho sa Cavite ngayon Opo. dahil hindi sapat yung kinikita ngayon. So, pagka ganyan, halimbawa, marami kayo nahuli, anong ginagawa dyan? Siya po, yung ulong po. Ano po yun. Tapos minsan po nilalagay po yung iba sa Orgos. Sa? Orgos po. Yung nilalagay po, binubuhay po. Binubuhay. Mga panibus. Tapos binibenta? Pinapain po sa Pinapain. Yung sinamahan mo na pataray, Opo. gaano kadalas kang sumasama sa ganun? Araw-araw po. Kada may biyahe sumasama ka? Opo. Basta walang pasok? Opo. Kumikita din? Opo, kumikita. Ano ginagawa mo sa kinikita mo? Panggastos ko po para hindi po nahihingi sa mama ko. Para makatulong din pagka mga binibili po sa bahay. Alam ni Kiel, malayo pa ang kailangan niyang lakbayin. Marami pang malalaking alon na kailangang harapin at mga laban na kailangang ipanalo. Subalit sa kabila nito, alam niya na hindi kailanman sagot ang pagsuko. Malalaki man ang mga alon, alam din niya na malaki rin ang kanyang pangarap. At doon siya patuloy nakakapit.